Kung ikaw ay nababalisa ngayon, para sa iyo ang message na ito, may mga bagay na iyong pagkabalisa, katulad ng resulta mula sa iyong doktor, at pagkawala ng trabaho o paghihiwalay ninyong mag-asawa. Ngayon ang pagkabalisa natin ay hanapin natin sa salita ng Diyos. Isipin natin maigi kung ang pagkabalisa ay galing ba sa Diyos. Ang sabi sa 1 Timoteo 1:7, mahalagang maunawaan na ang pagkabalisa ay hindi mula sa Diyos. Hindi siya ang lumikha nito. Kung hindi ang Diyos ang lumikha nito, saan ito nangaling? Sinasabi sa verse 2, mga taga-Korinto 10:5, may mga panahon ang pagkabalisa ay nagmumula sa mga pag-iisip, hindi nagtitiwala sa Diyos at sa kanyang salita, ang hindi pagbihag ng isipan sa pagsunod kay Kristo. Pero ito ang tatandaan mo, ang pagkabalisa ay hindi maituturing kasalanan, pero hindi ito dapat magtagal, hindi dapat magkaroon ng negatibong epekto. Dapat ay maging handa tayong harapin at ayusin ang ating mga nakakabalisang pag-iisip at damdamin. Tandaan natin na ang pagkabalisa ay reaksyon lamang sa mga pangyayari sa iyong buhay. At kapag ipinahayag na sa iyo ng Diyos ang katotohanan tungkol sa pangyayari o sitwasyon iyon, dapat na iyon ang iyong unahin. Kapag may nakikita ang Diyos na nangyayari sa iyong buhay na nangangailangan ng pagtuturo o pagtatama, kailangan ibigay mo sa Kanya ang buong atensyon. Sinasabi sa verse Filipos 4:6-7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, ilapit ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong mga puso at pag-iisip